Lahat kayo busy sa inyong kanya-kanyang mga trabaho, pero nag-ano pa din kayo, naglaan pa din kayo ng panahon para makadalo sa ating New Year's Eve na celebration. And indeed, for the past year, marami tayong kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay, and by God's grace, natagumpayan natin lahat ang mga bagay na yon. At maybe last year, marami tayong mga New Year's resolution na sinasabi, or marami tayong prayers na, Lord, sana sa year 2025, ganito na ako, ganito, ganyan. When it comes to my relationship with you, or sa family, or sa ministry na hinahinan mo sa akin. And some of those things may be na-fulfill, and some of those things may be na hindi natupad, or maybe sometimes meron na yung shortcomings na hindi natin na ano yun. But kahit ano pa man, the Lord is faithful. Amen? And as we end this year and face tomorrow for another year, nawa ang ating mga puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Let us pray. Father, we thank you for today, O God. We thank you, Lord, for tonight, for indeed you are our faithful God, O Lord. And Lord, as we come before you today, Lord, we just come, Lord, as we are, O God, and we are grateful, God. And may you bless, Lord, our worship service today, O Lord God, as we celebrate your goodness, Lord God, and your faithfulness in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Stand up and let us sing this song. Thank you, Lord.
up to the Lord ang iyong kakapatan sa buhay namin, Panginoon. And Lord, as we sing this song to you, Panginoon, may it be, Lord, na we will give glory to you, O God. Just we honor you, Lord God. Expressing, Lord, our gratitude, Lord, of your goodness, of your faithfulness sa mga buhay namin. Let's continue to worship the Lord. Let's sing the song. It is not Jesus. Kay buti ng ating Panginoon, magdadapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Yes, Lord Jesus. Tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang unay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat biganin, tagumpay man ay naroon, galuyan ng pag-asa kung kailan ay ginahon. Pag-ibig mo yan ay sa'min, noon hanggang ngayon. Dakila Yes, Lord. And Lord, indeed, O God, we are holding, Lord God, sa promises mo, Panginoon, that kahit magunawan ang mundo, Lord, you are still faithful. Ay dapat kapagin mo sa habang buhay, O God. And Lord, we just want to thank you, Lord. We just want to give you honor, O God. And we just want to praise you for who you are, O God, and for what you have done in our lives and what you will do for us, Lord, sa family here, Lord Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.
praise God na nasa biyaya niya, sa kanyang pagsama, tayo po ay nakarakos ng isang taon. Parang napakabilis ng panahon. Sa gabi ito, may ilan tayo maikling midweek service. No? Mamaya, as we celebrate yung New Year, as we commemorate din yung mga ginawa ng Diyos. Mamaya parang tayo ng time of sharing, hindi na natin yung mga live stream, pero gagawin natin yung mamaya, no? Siguro habang tayo ay kumakain, habang tayo ay nagbabahagi ng mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At sa gabi ito, atin pong ibabahagi yung theme na grateful for this year, hopeful for the next. Maaaring dumaan tayo sa mga pasubok nito nakaraang taon. No? At yan naman po ay hindi lingid sa bawat isa na lahat po tayo ay nakakaranas ng ganoon. But then again, mas marami ang dahilan para magpasalamat, mas marami ang dahilan para magbigay papuri, kaysa doon sa mga pagsubok. Sa totoo nga lang, may mga pagkakataon na yung pagsubok mismo ang nagiging dahilan upang magbigay tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Basahin muna natin itong Lamentations 3 verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Isa siguro sa napakainam na palagi nating nananamin bilang mananampalataya. Faithful si God. Matapat ang Diyos. At ang sabi nga sa New Testament, di ba? Even though tayo ay maging unfaithful, hindi magiging unfaithful si God, dahil hindi niya marilinay kung sino siya. Sino ang Diyos? Siya ang matapat na Diyos. So we are grateful for this year. Yet at the same time, we are hopeful for the next. No? We are hopeful for the next. Meron tayong pag-asa na may magandang gagawin ang Diyos sa susunod. Ano ba yung ibig sabihin na faithful si God? Ibig ba sabihin yun ay conditional or unconditional? Nung nakaraan, may isang kamangkagawa na pinag-message sa akin, no? Ang tingin niya ay napaka-hiwalay siya sa Diyos. No? Sa panahon na siya ay bumagsak. Alam niyo po, sa totoo lang, sabi ko sa kamangkagawa, na ang katotohanan na ikaw ay may conviction doesn't mean na hiniwalayan ka ng Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayong conviction. Sa panahon na tayo ay babang-baba, hindi mo nang iiwan ang Diyos. Amen. Hindi mo nang iiwan ang Diyos. Minsan, akala natin, nag-iwan siya dahil doon sa guilt feeling natin. Pero sa totoo lang, ang Diyos ay patuloy mong kumikilos sa atin. So, nais kong bahagi na yung gratitude po, magkaroon tayo ng gratitude, pasasalamat, pagtingin na, na-survive natin ang 2025. No? Mula doon sa mga napakaraming nangyari, no? Kung saan, maging tayo dito na sa ibang bansa, medyo apektado. Kasi ilan po sa atin ay galing sa Southern Europe, at ang iba naman sa atin ay galing sa Sahara. No? But nevertheless, ang Diyos at ang Panginoong Jesus, siya yung ating common denominator. At alam natin, higit sa lahat sa mga nangyayari, meron tayong Diyos na nag-ahari. Amen. Sabi sa Psalms 103 verse 2, praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Napakaraming benefits na natatanggap tayo mula sa Panginoon. At yung gratitude, ito po ay isang spiritual discipline. No? Yung
because of God's goodness. Mabuti ang Diyos in spite of. Even in trials, God's presence sustain us. Even sa panahon na akala mo ikaw na lang mag-isa, hindi ka pala nag-iisa dahil naroon at yumayakap ang Panginoon. And remembering His blessings strengthens our faith. No? Pag nakita mo kung paano akala mo nung mga nakaraan ay parang hindi ka magsusurvive, yet narito ka, yun po ay nag-strengthen na kahit na mayroong mga bagay na unknown sa 2026, ang alam natin, God will strengthen us. Bakit? Kasi ang ginawa niya, pinakita niya nung nakaraan. His blessing strengthens our faith for the future. So ito po yung declaration natin. Sabay-sabay mo nating sabihin, I will not forget the Lord's benefits. I am grateful for His faithfulness this year. Amen. Hindi ko kakalimutan lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Bakit? Dahil nagpakita yon ng katapatan ng Diyos. At tayo po ay maging grateful doon. Amen. Alam, mamaya magkakaroon tayo ng konting sharing. Magkakaroon tayo ng konting. Hindi naman natin magawa yun dito sa online. Gagawin natin yan. No? Siguro habang kumakain, no? Or habang nagpe-prepare sila, we will have a time to share. Papaano ang Diyos ay naging mabuti kahit na yung mga sitwasyon na pinagdaanan natin ay hindi mabuti. Maraming pagkakataon na minsan madaling sabihin na mabuti ang Diyos pagka wala kang pagsubok. Eh paano pag sunod-sunod yung pagsubok, mabuti pa rin ba ang Diyos? Mabuti pa rin ang Diyos. Yung katotohanan na nag-iba na yung pananaw mo sa pagsubok. Dati, maaari ang tingin mo sa pagsubok, pag sinusubok ka ng Diyos, ay pinaparusahan ako ng Diyos. Ngayon, nakikita mo that God is purifying you. God is strengthening your faith. At darating ang araw, o maaaring dumating na ikaw mismo na nagdaan doon sa mga pagsubok, may mga tao na i-assign sa iyo ang Lord, at yung mga tao na yon ay gagamitin ka para mapalakas yung kanilang loob. Bakit? Kasi napagdaanan mo rin. Ganun po minsan ang proseso sa atin. No? Hindi na ako ang Diyos na, anak, pagka pupunta ka sa lupang pangako, isasakay kita ng jet. No? Wala kang problema. Hindi. Alam niyo yung sinabi ng Lord? Be courageous. Di ba? Papasok sila sa lupang pangako, ano sinabi ng Lord? Be courageous. Bakit kailangan mong maging courageous? Kasi kailangan mong maging matapang dahil labanan yung papasukin mo. Amen. Di ba? At ganoon din po, maaari natin sabihin ngayong 2026, be courageous. Pag sinasabi kasi be courageous o magmarapang ka, ibig sabihin may labanan. At ganun po yung faith. Alam niyo po yung laban natin bilang mananampalataya. Sabi ko ng salita ng Diyos, fight the good fight of faith. Yung fighting the good fight of faith, ang number one talaga natin kalaban is ourselves. Yung mananampalataya na sa Diyos, in spite ng iyong circumstances, that is fighting the good fight. Minsan akala natin, kalaban natin ay kalaban natin yung si Satanas, yung Diablo. No? Pero the number one na kalaban mo natin yung sarili natin, dahil yung number one na pagkikipaglaban is fighting the good fight. Okay. So, paano ba yung fighting the good fight? Okay. Yung mananampalataya ka, na solido pa rin ang plano ng Diyos sa iyo, kahit sa panahon, inulog ka na at inakusahan ka. But may kita mo that in one day, God can turn around the situation from prison, ilalagay ka sa palace. Diba? May mga pagkakataon na akala natin, wala na, mauubos na tayo. And then it will turn around, sabi doon sa Esther chapter 8 verse 1, God turned the table. No? Na-turn yung table, at sila napapatayin,
ay hindi. Yung papatay sa kanila ay nahuli, no? Si Haman. So, ano rin yung ating first declaration? I will not forget the Lord's benefits. I'm grateful for His faithfulness this year. Second, hope in God's promises for the year ahead. Marami tayong pwedeng panghawakan. Di ba? Maaari tayong manghawak sa mga pangako ng kung sino mang nangako. Di ba? Pagka hindi magpapaskil mo na yan. Di ba? Maaari tayong maghawak doon. Pero yung mga pangako ng tao, laging nagkukulang. Yung mga pangako ng tao, mas malamang mag-fail. No? O maaari tayong manghawak doon sa mga bagay na maaaring lakas mo, trabaho mo, negosyo mo, o kung ano man dito sa lupa. At yung mga bagay na yan, minsan hindi natin alam, isang pitik lang, nawawala eh. Di ba? Pero alam mo, sinasabi ko ng Panginoon, no? Maging bukas lang tayo sa ginagawa niya. Maging bukas lang yung mata natin doon sa ginagawa ng Diyos. Makikita natin, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Ang nagiging problema lang ay yung ating perception. Sabi dito, see, I'm doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? May ginagawa na akong bago, hindi mo ba na-perceive? So yung perception. No? Kasi kung ang magiging sukatan natin ay yung para maging successful ay ganito, then magagawa ka ng standard na yun, pero yung kaparaanan ng Diyos ay kakaiba. Diba? At maraming pagkakataon na nakikita natin maging sa salita ng Diyos, yung new thing na ginagawa ng Lord, may pagkakataon na kailangan putulin yung old things. Maaaring meron ka, yung old things mo ito yung aking pinagpupunan ng kabuhayan. Tapos biglang mawawala. E di, wala namang pagkasa yan. Kaya ka puputulan, hindi para patayin, kundi para ilagay ka sa lugar na kung saan magiging mas effective ka at mas makatulong ka sa iyo. Yung unang bukso ng famine, ang sabi ng Lord kay prophet Elijah, pumunta siya doon sa Brook of Cherith. Doon sa Brook of Cherith, di ba, may tubig, tapos merong ibon na nagdadala ng pagkain. Ano ang nangyari doon? So, comfortable siya, wala siyang kausap na tao, ang kinakaugnay lang niya ay yung ibon na magdadala sa kanya ng pagkain. Tapos meron siyang tubig. O safe na siya doon kasi ang mga tao walang tubig. Alam niyo, sa dinami-dami, siya rin naputulan ng tubig. Natuyo. Ano ang kailangan? Kailangan niyang lumipat. Saan siya lumipat? Doon sa Zarephath. Alam niyo yung Zarephath, yun yung lugar ng hari na humahabol sa kanya. Tapos sa dinami-dami ng pupuntahan niya, pinapunta siya ng Diyos, hindi sa mayaman, hindi sa may kaya, hindi sa negosyante, pinapunta siya ng Diyos sa isang balo na iluluto na lamang yung huling hapunan. No? Minsan gano'n ang new things eh. Mayroong tatanggalin sa iyo ang Diyos upang ipakita niya yung bagong kaparaanan. Alam niyo yung nangyari doon, yung babae, hopeless na rin, di ba? Sabi niya, iluluto na lamang niya yung kanilang huling hapunan. Subalit siya yung nanampalataya, niluto niya yun, naluto siya ng tinapay para doon sa propeta, at hanggang hindi natatapos yung famine, hindi mo naubusan ng langis at ng harina
yung mag-ina. Nakuha natin, yung new things, that doesn't mean it's always malaki. May mga pagkakataon, yun ay paraan para ikaw mismo ay magaling ng Diyos sa mas makapangyarihang kaparaanan, sa kaparaanan niya, upang ihanda ka ulit. Dahil pagkatapos nyon, haharap na siya sa 300 false prophets. Yung unang phase, inihanda siya personally magtiwala sa Diyos, kaya ng Diyos ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pangalawa, doon sa pangalawang part, kaya ng Diyos isupply yung kanyang pangangailangan at yung pangangailangan ng dalawang tao, yung mag-ina na hopeless na at mamamatay na. No? Nag-level up na. Yung pangatlo ay haharap na siya doon sa mga false prophets. Nakuha natin, yung doing the new things is yung kaparaanan ng Diyos na iaangat yung level ng pananalig at pananampalataya para magampanan mo yung mission mo for that time, for that moment. Kasi mag-iiba-iba di ba? Tayo na mag-iiba After 5 years, mag-iiba na yung mission mo. After 10 years, mag-iiba na yung waistline mo. Diba? Mag-iiba. Mag-iiba. No? Maaaring sinasabi, ito yung pangangailangan ko ngayon, pero after 5 years, baka iba na. No? So, maging bukas lamang tayo sa gagawin at ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hope in God's promises for the years ahead. So, ito yung declaration natin. I declare that God is doing a new thing in my life. I step into the new year. May ginagawa ang Diyos sa atin. No? At pag tayo po ay pumapasok sa New Year, mayroong pag-asa tayo na may gagawing bago ang Diyos sa ating buhay. Now, walang bagong lilikhain ng Diyos. May bago siyang gagawin sa atin, personally, as we go through sa New Year. No? Maaaring pinag sa atin ay mag-iibang status in coming 5 years. No? Ano mang status yun? No? Maaaring civil status, ikaw ngayon ay nanay, magiging lola, di ba? Hindi ko alam, di ba? It matters of 5 years. Yung 5 years na lalo na pag ginawa ko ng 10 years. Kung 50 ka ngayon, after 10 years, senior ka. God is doing a new thing. Maging bukas lang mo tayo. Maging bukas lang mo tayo. Alam niyo, ang kagandahan sa ating mga migrante, dahil sanay tayo sa pagbabago. Okay. Pangatlo, kapayapaan sa pamamagitan ng pananalangin at pananalangin. Kapayapaan sa pamamagitan ng pananalangin at pananalangin. Kasi, kung pupunuin mo yung sarili mo ng mga bagay na takot, pangamba, di ba? Tapos panood ka pa ng panood ng hearing, di ba? Tataas na yung blood pressure mo. Di ba? Natapos na yung anim ng buwan. Mga gano'n, di ba? Magiging frustrated ka lang Di ba? Pero kung ikay mananalig, mananalangin, gagawa at ikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito sa Philippians 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Tumurin natin yung ating mga takot, mga pangamba. Ilatag natin sa harapan ng Diyos. Yung gratitude and hope will sustain us. Masusustain yung ating gratitude and hope sa pamamagitan ng pananalangin. Pananalangin. Hindi naman pahabaan ng panalangin Ang pinakamahalaga doon, pananalangin may pananalig. Kasi pwedeng humahaba yan dahil paulit-ulit. No? O
o with doubt. Pero tingnan ninyo yung mga panalangin ng mga tao na may itinarahan sa Biblia, napaka-easy. Yung bulan, sabi na yan, gusto kong makita. Easy. Diba? Yung anak na may sakit, anong sinabi ng tatay? Panginoon, sabihin mo lamang, gagay ang anak ko. Diba? Maiksi. Pero may panalangin, may pananampalataya. At yun po yung pinakamaan doon. Pananalangin, may panalangin. Prayer transform anxiety into diba? Kung lagi mong isipin ako, grabe nung dito sa Taiwan. Every other week may lingkod. Nung last 2 weeks, 6. Ayun, ayos na yun. Ano yun na? Napabalikwas talaga ako nung Sabat. Nanduro pa man din kami sa Wire. Ang harap talaga doon yung sentro kasi yung takbo ng ano? Parang doon ko naranasan doon sa Wire. Doon ko naranasan yung lindol ay hindi pa ganito, hindi pa gano'n. Ilang years na yun? 6 years ago ata yun, 5 years. Yung lindol na pa gano'n, meron palang gano'n. Yung dinidribble na lindol, meron palang doon sa bali. Kaya kung nalaman, nasawali kami at ano lang mukha ka dito yung sentro. Yung pala hindi. Pero ang lakas pa rin. Ang lakas naman, tagal pa. Diba? Pero kung pupunuin mo yung ng takot, ng anxiety, baka hindi ka makatulog. Pero, why not, palitan natin ang panalangin, pag-meditate ng salita ng Diyos, yung panahon na ikay nag-aalala. May mangyayari, may magagawa ang Diyos. Sabi dito, trusting God with both past and future allows us to live in His present peace. Pag makita natin na pagtagumpayan natin o pinagtagumpay tayo ng Diyos sa nakaraan, at kung may mga challenge tayo sa harap, ay naroon pa rin ng Diyos, mamumuhay tayo sa kasalukuyan na may kapayapaan. Bakit po? Kasi yung takot, yung worry about the future, ninanakaw niya yung present na yung kapayapaan. Ngayon, pagka hindi ka payapa, maligalig ka. Pagka hindi ka maligalig, baka gusto mong maging maligalig din yung mga taong nakapaligid sa iyo. At alam natin, pagka nagkaroon ng hindi maayos na balanse, kaisipan, at damdamin ng tao, may mga nagagawa. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako o hindi sa mga nangyari. Dahil itong mga nakaraan, hindi ako nakaranas ng nakatayo sa train. Kasi pag pumupunta ako sa Tawian, halos lagi nakatayo. Ngayon, hindi punuan. Pagkatapos mo nangyari ng isang Friday, ang luwag ng train. Ang luwag ng Taipei Station. Kagabi nga nung papunta ako sa airport, nagtataka ako, bakit yung bus dito, lagi puno? Kasi dito yun lang yung 1841, di ba? Papunta, bakit lagi puno? Tapos kung pumunta ako sa Taipei Station, ang luwag! Ang luwag, pati yung MRT, ang luwag, nag-picture pala ako. Kaya kung may nakita na yung picture nila nagalaw ako, kasundero, naghihintay ako ng bus yun for more than 1 hour. Dapat dalawa ng bus, lagi puno. Dati hindi naman. Dati ang puntahan ay yung Taipei Station, papunta. Kaya kagabi nung pagpunta ko, sabi ko siguro, try ko na lang mag-MRT. Pagdating ko sa MRT, hindi yung tao. May nangyari po at bumaga. Yung tao, ngayon, maraming anxious. Maraming tao na may takot. Pero, palitan natin ang takot natin ng pananalangin. Pananalig, pananampalataya. Ito po ang declaration natin, pangatlo at ulit. I will not be anxious. I will pray with thanksgiving and trust God's peace.
to guard my heart. Hindi ako magiging anxious sa hinaharap. Magtitiwala ako, magpapasalamat ako sa ating Diyos na buhay. And in conclusion, gratitude looks back at God's faithfulness. Yung gratitude, tinitingnan natin, tapat talaga ang Panginoon. Dakila nga siya sa habang panahon. And hope looks forward to His promises. Na anuman yung daraanan ko, alam ko na ang plano ng Diyos ay para sa aking pagpipilian. Na naparito ang Panginoon upang magbigay ng buhay at upang magbigay ng buhay ng may kasalanan. Yun ang pangako ng Diyos. Minsan, ang pinakamahirap sa tao ay panghawakan ng mga pangako ng Diyos, lalo na pag siya ay dumaraan sa maraming pagsubok. Pero yung mga pagsubok na yun, no, kung titignan natin, darating ang araw na babalikan na lamang natin at makikita natin, pinagdaanan ko ito dahil haharap ako sa isang bagay na mas malaki at may gagawin ng Diyos sa buhay ko. At hindi na lamang ako, kundi sa mga taong kapaligid sa akin. Naging tapat ang Diyos. Maging sa, alam niyo po, maging sa gawain eh. Nung kami ay dalagang binata pa ni B, no? Nakasal kami doon sa isang bundok na inaayawan dahil pagka summer, magkakaroon ka ng pulbos. No? Pagka umuulan, magkakaroon ka ng bota. Tapos, pagka humangin, banda, depende sa hangin, pag merong hangin na amoy baboy, may hangin na amoy manok. Kasi yung lugar na yon ay napapagitnaan ng Robina Farm at Maya Farm. Yung Robina Farm, nag-aalaga sila ng mga manok. Yung Maya Farm, nag-aalaga ng baboy. So, depende sa hangin, alam na namin. Tapos minsan, yung hangin na yon, dumidikit. Tapos uuwi ka, di ba? Tapos may mga pagkakataon, dahil malakas pa yung tuhod namin, bumababa kami sa bundok na, ilang bundok yun? Binababa natin. Mula doon sa Sitio Itaas, Sitio Bago, hanggang doon sa Taytay. Eh yung Sitio, Teresa. Bundok yun. Eh ngayon, nakita namin, nung nakaraan, pumunta ka nito, dinala kami ni Pastor John Naber, develop na. Eh dati, ano yun, yung kapitbahay doon, yung kapitbahay mo dito, nandun sa Taipei Station. Pastor. Kasi binabay ko study yan namin doon, magkakalayo talaga. Pupuntahan mo talaga. So hope looks forward to His promises. Yung gratitude, kaya kung nagpipwento ng gano'n, kasi nakita namin yan eh. Tapos yung kapilya doon, yung kapilya ng pinagkatiwala ng Panginoon, siguro mas malaki pa ito, ganyan. Eh, unti-unti, nagdadagdag ang Panginoon. Kaya mabuti na lang yung mga kapatiran kami na kapitero. Kaya yung ginawa nila doon sa harapan ay transformer, nabubukas talaga yung buo. Tapos maglalagay sila ng tolda na, no? Kakatuwa nga yun eh, kasi pati yung punong mangweweteng eh, dumadalo. At maraming pagkakataon na nakikita ko, no? Doon ako namin, doon ang ilang beses na dahil meron kami doon mga babae na nakaraos kami na pray over doon sa mga binara. At isa doon sa mga unang convert ay Demon Possessed. No? Napakalit na tao, tapos na itapon niya yung malaking lalaki. Mga nag-aalaga ng baboy at mga kapitero ay at dahil yung mama na yun ay nagmumoto, nagkaroon kayo ng Bible study doon sa magiging Ngayon, bakit ko sinasabi yun? Kasi mula doon, pagkaroon ay dito naman sa late mga 20 years ago, tinalala ko kami sa lugar na kung saan yung lugar na yun bibihira yung
Ito sa Pilipinas, bibihira ang nagsa-celebrate ng Pasko. Kasi yun ay sentro ng hindi ko na ikikwento, mamaya na lang. So doon, no? Tapos yung sabi ng pastor, pastor, ang hirap dito yung taga-roon, na pinunta ko, may pastor doon na ang hirap dito evangelist, kasi ganun nga sila. Eh, hindi ako nagpakilala ng pastor. As unti-unti, nakapasok kami doon sa mga bahay na mga hindi naniniwala na sa Jesus ay Diyos. Sila ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng congregation. Ngayon, saan ang lugar? Ang unang lugar na kung saan si B.I. nagturo, sa ilalim ng puno. Ilalim ng puno. Ano ba yun? Akasya ba yun o mangga? Nyog? Ay, nyog. Buti na lang. So, gano'n, tapos nadaanan kami ng mag-asawang general. Tapos, niyaya kami doon. Tapos, nung niyaya na kami, meron silang maliit na kwarto, pinagagamit. Alam niyo pa paano nag-provide ng Lord? Nung dumarami na yung mga kapatiran, merong dumalaw sa kanila, nagbigay para magpatayo ng kapilya. At yung kapilya na yung ginawang priesthood. Tapos nawala kami doon, meron pinupuntahan na tatay ng isang kabataan, meron silang pool. Ano yung pool? Tapos sabi niya, pastor, inom tayo. So, beer yun. Tapos, ano lang ako, soft drink. So, habang kami nag-uusap, gano'n kami. Nagbunga naman yun, yung kwentuhan na yun, nagbunga na Bible study sa Divisoria. Tapos ngayon, ano yung pool, ano ba tawag doon? Pool house? Ano ba tawag sa yung pool, yung bilyara na yun, ngayon ay house guest. Kaya minsan maganda may pag-usap sa atin. Kasi ayun, mga religyoso yun kasi may sa sun. San Miguel. Pero pagka binago ng Diyos, alam nyo? Alam nyo yung mga pagka binago sila ng Diyos? Todo. Bahay, grabe niya. Pagka nilog ng Panginoon, gagawin natin third floor yun. Third floor, yun yung church natin. Gratitude. Kahit ba sa maliliit na bagay. Hanggang sa napunta naman kami doon sa isang area, alam niyo po yung nawala, kasi napunta kami doon sa, dahil kumalaki na dahil house lang, napunta kami sa kailangan mas malaki. Malaki na area. Doon sa malaking area, ano naman yung Rotary. Tapos nagkalaban-laban sila na nawala kami lugar. No? Hanggang may napuntahan kami na kaibigan namin, pinupunta kami sa clinic. May pinagagawa sa eskwela at clinic. Then nakilala namin yung may-ari. Ano yung sabi ng may-ari? Gusto nagpipray ba kayo? Oo naman. Ipapagamit namin yung mezzanine floor for free. Babayad lang ng tubig, ilaw, mag-ano. Basta mananalangin kayo. Siyempre naman mananalangin. At ganun katapat ng Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon. Gusto mo lumapit, di ba? Kasi nag-gratitude din, di ba? Nang nag-full-time kami, alam niyo sabi sa amin ang sabi ng ilang mga kakilala na, paano niyo bubuhayin yung dalawa niyo anak? Tama ba rin? Kasi nag-full-time ka na di ba? Buhay naman sila na ganyan. Bakit ko kinikwento ito? Baka meron ilan sa inyo na may tanong, ano ang mangyayari sa amin sa kinabukasan? Nakapagpo ang Diyos. Amen. Hindi niya kayo pagpupulan. May pagkakataon na akala mo may nawawala sa iyo. Kaya nawawala yun sa iyo para makita mo yung mas malaki na yung pagkagawa niya. At ihanda ka doon sa next assignment. Kaya maaaring hindi mo nakukuha yung next assignment mo dahil ayaw mong
yung hawak-hawak mo ngayon. Sabi dito, peace anchors us in the present through prayer. Together, they form the posture of a believer, stepping to a new year with confidence. Magkaroon tayo ng kumpiyansa sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos, napakatapat. Ilan sa inyo na nagpadala sa inyong pamilya ng 100 pesos para sa isang buwan? Meron. Ito, alam niyo kung tama yung alaala ko. Mga ilang beso, mga ilang beso ako nag-iwan sa ibilang 100 pesos. Tapos pupunta ako ng 2-3 weeks na mission. Lagi. 20 years ago, iwan mga 100 pesos. Dalawa kami anak, nag-aaral. Pupunta ako sa mission, mangarap ng kabutihan ng Diyos. Pero alam niyo, hindi pinagkulang ng Diyos. Hindi kami alam ng pinagkulang ng Diyos. Daw maraming pagkakataon na pati yung gaso pinagpepet. Totoo yun, kaya ako nalin yung aking pangalan, nalin yung aking. Kaya nga lang ako bumalik sa gawain. Ang tanong yung huling ginamit ng Panginoon para ako bumalik sa gawain. Kasi doon nagtatrabaho na ako eh. God's supervisor 2. Double sa minimum. Meron ako mga 20 plus architects and engineers under me. Tapos nagpe-pray kami ni Edie. Alas 4. Alas 4 ba yun? 4 between 4 to 5. Gumising si Ate Beth. Sabi mo, Papa, pastor ka. Tapos, yung pag-gano, nakaalala namin na alin po nga so natulog ulit. Tapos bumangon ulit, 2 beses ako tinuro. Ay po nga siya sa prophetic eh. Kasi noon sinasabi ng, kasi umalis ako sa ministry. Alam niyo bakit? Kasi by faith. Yung sinasabi kong lugar noon, ang bibigyan lang sa amin pamasahe. Papunta. Ang pauwi mo, manampalataya. Kaya kami bumababa sa bundok. Kasi mas mura na yun. Ano nun? Napawa natin. Pero matapat ang Diyos. Yung mga sakripisyo ninyo nakikita ng Panginoon. Yung mga pinagdaanan natin, huwag mo tayong mahiya na ikwento yun. Bakit po? Yung mga testing natin dati ay ngayon magiging testimony. Let us step sa future with faith, with confidence sa mga pangako ng Diyos. Sa mga promises ng Lord. Hindi siya magkukulang. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo po'y manalangin. Father, we praise you and we honor you, O Lord. We thank you for this time na kami ay tumitingin sa nakaraan na may pasasalamat. Tunay nga po, dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan po, Diyos. Nawa, Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa. Patatagin niyo po ang kanilang pananalig at pananampalataya. Maunawaan namin, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon, hindi ka makukulang at hindi mo kami iiwanan, hindi pababayaan. Kahit sa lugar at kahit sa pagkakataon na kami ay parang napakalayo sa iyo, kailanman hindi ka nang iwan mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa nakaraang taon na pagsama niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa kapatatan. Kami po ay haharap sa panibagong taon na may pag-asa, may pananalig, na hindi nyo lamang kami, Panginoon, sasamahan
kundi kami, Panginoon, ay magpapala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.